Magandang hapon po ulit sa inyo lahat. Welcome po sa ating Module 2. So yung topic po natin ngayon ay urban gardening. So ang maganda po sa urban gardening, hindi natin kailangan ng mga malalaking spaces. Pwede tayong magsimula sa maliit na space. Pwede tayong magtanim sa mga recycled materials tulad po nito, lalagyan ng ice cream. No, kung pwede rin kayo bumili ng mga polybag, tapos doon tayo magtanim. Pwede rin po yung mga recycled bottle na tulad po nito, yung 1.5 na ginawa natin na self-watering. Tapos pwede rin po yung ganito, plastic bottle din pero hydroponics, so wala pong lupa, doon tayo nagtatanim. Pwede rin po sa mga styro bowl. Ayan. So napakarami pong pwede natin gamiting materials para pagtaniman po sa ating urban garden. Isa po sa pinopromote namin yung edible landscape. So imbis na bulaklak lang yung ilalagay natin sa ating yard, pwede tayong magtanim ng mga gulay, ng mga prutas, para mapakinabangan po natin yung ating space. May dalawang magandang advantage po yung pagkakaroon ng urban garden. So una, pwede tayong magkaroon ng source ng food. Pangalawa, pwede rin siyang maging additional income. So later on, tatry natin matakil kung paano tayo kikita sa pagtatanim po sa ating bakuran. So according po sa study from UP, 20% po ng food expense yung masisave natin kapag nagkaroon tayo ng urban garden. Malaking katipiran po kasi hindi na tayo bibili, itatanim po natin yung mga gulay na kakailanganin po natin sa ating mga bahay. Ngayon, sisimulan po natin sa pagpunla. So, ituturo ko po sa inyo paano yung pagpunla ng mga seeds. Yan. Actually, mura lang po yung mga seeds pag bibili tayo sa mga agri-supply. Isang pakete po niyan nasa 50 pesos. Napakarami na pong laman. Lalo na po yung mga leafy vegetables like pechay, lettuce. So, 50 pesos lang po yung per pack. Pero napakarami ng laman. Then, sa pagpunla, kakailanganin po natin ng seedling tray. So, ito po yung seedling tray. Nabibili rin po ito sa agri-supply. Pwede po kayong gumamit ng mas malalaking butas po dito. Ito po ay 12 by 24 holes, 288 holes yung isang ganito. So, meron naman po nabibili na mas malalaki. Mas madali po yun magpunla doon. Kung wala kayong seedling tray, pwede kayong gumamit ng egg tray. So, maganda po dito sa egg tray, kapag malalaki na tulad po nito, kahit hindi na natin siya alisin sa egg tray. Kasi po matutunaw naman tong karton, and yung karton po ay mayaman sa carbon na kailangan din po ng halaman. Then, pwede rin po tayong gumamit ng mga plastic. Pwede rin po tayong gumamit ng mga plastic container para sa pagpunla. Okay? Then, ang tanong, ano naman po yung gagamitin nating lupa sa pagpunla? Okay. Sa pagpunla, yung best po na medium para sa pagpupunla ng mga seeds ay yung vermicast tsaka yung carbonized rice hull. So 50-50 po yung rule of thumb dito. 50% carbonized rice hull, 50% vermicast. So gagawin lang po natin, ilalagay nyo po yung lupa, yung inyong potting mix dito sa seedling tray. Kung seedling tray po yung gagamitin ninyo, pag nailagay nyo na po lahat nung mixture ninyo, yung kuha po kayo ulit na isang tray ulit, ipatong nyo po doon sa ibabaw. Kasi po itong ilalim, pag pinatong nyo dito sa ibabaw, mag-create siya ng butas. So doon nyo na po ihuhulog yung mga seeds. Then takpan nyo po ulit ng mixture ninyo. So pag dito naman, pwede nyo itong gamitin, ilagay nyo rin yung inyong mixture, tapos butasan nyo yung mixture, then ipunla nyo na po yung mga seeds. So tulad po nito, ito medyo malaki na. Tapos after 10 to 15 days, pwede na natin siya i-transplant. So ganito na po yung itsura nila. Pero we make sure kailangan po laging
moist yung kanilang lupa. So kailangan siguraduhin po natin na hindi natutuyo yung lupa doon sa ating punlaan. So kailangan lagi po natin silang dinidiligan. Meron po ako ditong isang example. Yan, ito po ay kakapunla pa lang. So makikita niyo po magkaiba yung itsura nila. Itong nasa kanan, payat. Ito medyo healthy. So ang kaibahan po nito, itong nasa kanan, ito, hindi siya nakakuha ng sapat na araw. So nasa lilim po ito nakalagay. Ito naman, nasanay po siya sa mainit na lugar. Kaya mapapansin nyo po, magkaiba sila. Kapag ka po kasi yung punla, hindi siya nakalagay sa sikat ng araw, tendency po nun humahaba na maninipis. So madali siyang mabali. Pag tinatransplant nyo, madali siyang maputol, mabali, no, madaling mamatay. Pero yung nasanay po sa init ng araw, na-harden po yung kanyang stem, mas matibay, mas matigas po yung katawan ng mga punla. So ang ginagawa ko po, ang pinapractice ko, pag nagpupunla ako, direct na sa araw. So bagong punla pa lang, nasa araw na. Then I make sure lang na lagi siyang basa yung lupa para hindi siya mamatay. So yun, habang maliit pa lang, nasasanay sila sa init. Then after po ng punla, so after 10 to 14 days, tulad po nito, pwede na siyang i-transplant. So ang gagawin lang po natin, gagamit tayo ulit ng potting mix. So itong potting mix ay 50-50 rin. So rule of thumb, 50-50. 50% topsoil. So topsoil po yung ginagamit natin kasi yun po yung klase ng lupa na mayaman sa nutrients. So makakakuha po tayo niyan sa mga naiipunan po ng baha o yung dinadaanan ng mga baha. So yun po yung kukunin natin, topsoil lang. Then other 50% is yung organic materials. So pwedeng pure compost, pwede ring pinagsamang compost tsaka carbonized trisal, pwede ring vermicast, compost tsaka carbonized trisal, o dumi ng manok o dumi ng anumang hayop na meron po kayo. Huwag lang po sa dumi ng aso tsaka dumi ng pusa. So yun, 50-50 pa rin yung ating rule of thumb dito. Then ilagay nyo lang po sa pagpupunlaan yung inyong potting mix. Tapos itatransplant na po natin yung ating punla. So ito po, nakapunla siya sa egg tray. So hindi ko na po inaalis yan. Binabaon ko na lang po yung egg tray. Tapos dinidiligan na. Mabubulok din po yung acid itong egg tray. I-share ko na rin po yung pandilig. So para hindi po kayo bumili ng sprinkler, so makamenos po kayo ng expenses. So any bottle, plastic bottle na 1.5, then butasan nyo lang po yung takip, tapos pwede nyo na pong gamiting sprinkler. Then after po natin matransplant, ilalagay na po natin siya sa lugar na naaarawan. So kapag bagong transplant, nagalaw po natin yung roots ng isang tanim, ano po yan, nai-stress yung halaman. So kailangan po, kapag binalik natin sila sa araw, lalagyan po muna natin sila ng shade. So tatakpan nyo lang sa unang araw, painitan nyo lang siya ng 2 hours, next day 4 hours, next day 6 hours, next day 8 hours, para masanay po siya ulit. Kasi kapag nagtatransplant tayo, nagagalaw yung roots, nai-stress po yung tanim. So kaya usually nakaka-encounter po tayo ng mga namamatay na tanim. Then after 3 weeks, ito na po yung kanyang itsura. Pwede na po nang i-harvest. So yung lettuce po, hindi natin siya pwedeng patagalin. Kailangan may harvest siya ng 25 to 30 days after transplanting kasi pumapait po yung dahon ng lettuce kapag ka na-overgrow.
Pero yung petchay, walang problema yan. Okay lang yan. Pero mabilis po naman silang lumaki. So, ma-harvest na natin. Ito naman po yung ating hydroponics. Ito po ay walang lupa. So, tubig lang. Pero yung tubig po nito may nutrient solution. So, may nabibili po na nutrient solution para sa hydroponics. So, ugat lang po yung nakababad dun sa tubig. Tapos, mabubuhay na po yung ating tanim. Then, yung ginagamit po dito, ayan, yung sa seedling plug ay yung bunot po ng nyog. Pwede rin yung carbonized rice hull. Pwede rin po yung nabibili sa online, yung hydrotons. So, i-search nyo lang po, makikita nyo rin yung hydrotons. So, yan po yung hydroponics. Ito po ay stop hydroponics kasi hindi po siya umiikot. I-share ko na rin po yung natutunan ko sa isang farmer na shinare din sa kanya ng isang Korean. Sabi niya doon, kung gusto mo raw kumita ng mabilis, ng monthly income, pwede kang magtanim ng leafy vegetables. So, kung magtatanim ka ng petchay na 1,000 pieces, so 30 days lang yung period nun, harvest ka na, pwede kang kumita ng 1,000 pesos kung ibebenta mo ng piso isa. Pero kung 5 pesos per puno yung halaga ng iyong petchay, meron kang 5,000 pesos. So, paano na lang kung 10 pesos yung benta mo ng isang petchay? So, meron kang 10,000 pesos. Then, paano na lang kapag ang tinanim mo ay lettuce? So, ang lettuce po, binibenta ito ng per piece ng 25 pesos. So, times 1,000, meron kang 25,000 pesos a month. Gross po yun wala pa yung expenses. Pero, magkano lang yung gastos po kapag ka nagtanim ka? So, maliit lang. So, napakalaki pa rin po yung kikitain ninyo. Para hindi ka mahirapan magbenta, kasi yung 1,000 pieces, napakarami nun. So, pwede ka magpunla ng 250 every week. Next week, 250 ulit. So, weekly ka magpupunla para magkaroon ka ng weekly harvest. Then, mas konti yung ibibenta mo, mas madali siya i-market kaysa sa magtanim ka ng marami. So, gagawin mo lang, dun sa community mo, dun mo ibenta yung mga produkto. Sa kapitbahay, kakilala, kaibigan. So, napakakunti lang po nung 250 pieces. Kayang-kaya siyang i-market. So, ito po yung isang pinopromote namin, yung farm to table marketing. No? Hindi na natin siya ibebenta sa palengke na bibilin lang ng mura yung ating produkto. Pwede tayong magdiretso sa ating mga consumers. Sa ganung paraan, may bibenta natin yung ating mga tanim na gulay sa mas mataas na presyo at si consumer naman makakabili ng mas mura kumpara sa palengke. Before po ako magtapos, gusto ko po i-share sa inyo yung quote na natutunan ko about farming. Sabi po niya, don't let a limited space limit our farming skills. So, kahit po maliit yung space, pwede tayong magtanim. Kahit wala tayong lupa, pwede tayong magtanim sa container. Pwede natin siyang ihang tulad po nito. May tali. Yan, may tali siya. Pwede siyang nakabitin. Pwede kayong gumawa ng vertical gardening. So, napakarami pong paraan para makapagtanim. So, nasa sa atin lang po yun kung paano natin siya gagawin sa ating mga space sa bahay. So, yun lang po. I hope nag-enjoy po kayo sa ating online training and sana magkita-kita pa po tayo sa susunod na trainings. Maraming salamat po. Happy farming!